Duterte, sulit! Mga idol, nagsalita na si Saldico. Nagpakita na rin. Wala na tayong intro-intro. Panoorin natin, tara. Let's go! Ang nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos at Speaker Martin Romualdez mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin, pero ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Wait lang, ginagamit. Intro pa lang yun yung Saldico, ha? Nag-deliver para doon sa BICAM. Sana po hindi nila ako bago niya ilabas ang lahat. Saldico, nakita mo, dating bilog ang muka na maputi. Ngayon hindi na. Tumanda siya, stress. Paano mga idol? Alam naman natin yung sistema noon na parang martialo ang dating ng tatay ng senior. Ganun na ganun nila noon. Alam naman natin yung istorya dati noon. May mga ganun silang. Tuloy nga natin, mahirap magsalita. Pakinggan natin to, nagsalita na siya kasi medyo lahat ng resources daw ang ano dyan para lang maano si Saldico. Talagang nagtatago siya ngayon. Kaya hirap ng sitwasyon ngayon. Nagsalita na siya. Meron siyang speech dyan. Nag-ano siya. Ngayon panoorin. Tuloy natin. Gamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Para sa bawat Pilipino, alam ko na buo ang galit ninyo sa akin ngayon. Naunawaan ko rin kung bakit. Lalo na at malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako, tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, "Stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President." Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya't hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, matindi ito mga idol. Grabe, sabi ko na nga ba. Ikaw nandyan sa Malacanang. Number 1 ka talaga, di ka talaga nagbago. Kala ko, pangalan nyo, nilinis nyo. Lalo mong sinira, idol. Nakakahiya mga idol. Anong nangyari sa Pilipinas ngayon? Nakakainis na nakakaano. Pasensya na. Naiyak ako sa sitwasyon ng grabe mga idol. Kawawa tayong Pilipinas. Kawawa yun. Kawawa talaga tayong mga mahirap. Grabe grabe yung tao. Hindi pa rin sila natuwa hindi pa rin sila sa nangyari sa pamilya nila noon. Tapos ganito. Tapos lumapit kayo sa mga Duterte. Pinagbigyan kayo. Tapos ngayon, grabe yung batikos at paninira ang ginawa nyo kay Inday Sara. Tapos ngayon si Tatay Digong nasa daig. Grabe mga idol. Pensensya na, medyo na ako kasi talagang ako, diehard Duterte talaga ako. Pero dati hindi lang ako ganito ng vlog. Nung nagsimula ako ganito, katatay Digong talaga. Taga Davao rin kasi ako. Ngayon, ito yung way ko na parang
pagtanggol. Hindi lang si Tatay Digong, hindi lang ang Duterte. Pati itong tayo mga mamayang Pilipino. Alam natin lahat yan kung ano nangyayari ngayon. Nangyayari ngayon sa bansa natin. Mahirap magsalita. Hindi man ako perpekto, pati pamilya namin hindi perpekto. Pero tayo gusto natin magbago. Magbago yung sa sarili, sa pamilya, at sa bansa. Pero ganito na nangyari. Ang daming mga nawalan ng buhay. Diba? Itong nakarang mga bagyo, tuloy na natin. Maya na tayo pasensya na, medyo na tayo. Tuloy natin. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Tinawagan ko po agad si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction nga ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing... Stop, pause muna natin. Grabe to, mga nangyari ngayon mga idol. Delikado yung buhay niya. Presidente ang tapos speaker. Pero kung si Tatay Digong lang ang inano nila, kaya nga dinala nila si Tatay Digong. Totoo lahat na sinabi ni Tatay at saka ni Inday. Na itong dalawa, ito si speaker at si Cesar Digong may hawak ng pera ng bayan. Pag ang speaker ay corrupt, ubos ang pera ng bayan. Kaya sila yung dalawa. Ginamit siya. Kaya kawawa rin si Inday, talagang diniin si Inday. Binigyan kaagad ng mga paninira. Kasi alam ni Inday Sara, Vice President siya eh. Alam niya yung mga nangyayari, may intelligence funds yan sinasabi, di ba? Yung mga pera nilang pumapasok ng funds na nila, doon yan, may mga kanya-kanyang ahensya yun na trabaho. Doon papasok yun, yung confidential fund na sinasabi nila noon kay Inday. May mga trabaho yun. May kanya-kanya silang Kaya nakakaano lang, dismaya. Kasi, alam naman natin mismo na itong nasa Malacanang, presidente siya eh. Alam niya lahat yung nangyayari dyan. Siya yung mastermind dyan. Ito, nagsalita na siya. Diba? Pinulgar na niya. Ang ano lang, takot siya kasi baka anong gawin sa sarili niya, pati pamilya niya. Saldi ko. Tuloy natin. Galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ko na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw,
I informed sina dating Speaker Martin Romualdez. Mga idol, ano kaya itong ibig sabihin ni Saldico na brown leather bag? Maiwan na lahat, wag lang yung brown leather bag. Siguro meron doon mga schedule, sino yung mga inabutan, mga ganun. Kasi ang presidente, sabi ko nga sa inyo, ang nagpapatakbo ng Pilipinas, hindi lang presidente. Yung mga mayayaman dyan. Yung mga oligarch dyan. 100% mga idol. Dati, mahirap pagsabihin, yun, di natin alam. Basta yung ebidensya niya na sinasabi niya, baka nandun. Sinasalita na si Saldico. Tuloy natin. Pakinggan natin mga idol. Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz, na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balas na 50 billion, ilagay na lang sa program funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian. Speaking na sinasabi niya mga unprogram funds na yan, nare-recall sa akin yung PhilHealth Fund na 60 billion na ibabalik. Actually, 90 billion dapat, di ba? Alam natin yung 90 billion ang nawawala eh. Di ba? Sabi, nagbanggit ito si Bongbong na ibabalik nila. Yun niya. Parang inamin na niya, di ba? Balik daw. Until na wala pa. Hindi pa bumabalik yung ano. Nilagay nila sa National Treasury. Ibig ko sabihin, itong National Treasury, itong Pilipinas, meron tayong parang bangko. Diyan doon nila nilagay sa unprogram funds na yan. Parang ganyan din. Grabe mga idol. Wala ka talagang ano. Saan ka ba nagmana talaga? Grabe. Tuloy natin. Kawawa din yung Pilipinas. Tutuusin, mayaman ng Pilipinas, ang daming pera. Tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo, ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martinian at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. May part 2 pa pala itong mga idol. Abangan ang part 2. Yung part 1 ng nilabas ngayon. Naano ko to sa balita. Jamie News. Doon ko to nakuha. Kaya grabe mga idol. Pasensya na kanina. Medyo naiyak ko. Naluha ako sa mga nangyari. Grabe mga idol. Si Tatay Digong wala dito sa Pilipinas. Nandun sa dahig. Tapos sasabihin niya wala siyang kasalanan. Presidente siya. Number 1 sila. Kasi noon nandito pa si Tatay Digong. Puro Pangulo, puro bongbong siya nagsasalita. Sa Cebu pa lang, si Tatay Digong nagsalita patungkol itong mga gold dyan sa Bangko Sentral, nasaan, gato ganyan. May mga siniwalat si Tatay Digong noon, di ba? Tapos ngayon, speaking sa speaker, pag ang Pilipinas, at ang speaker ay ganito, ang pera ng bayan, ubos. Tinaman na, pinadala na si Tatay. Tapos si Inday, yung kasunod, plano nila. Yan. Ito ay politika. Kaso, ang naiipit tayong mga Pilipino, lalong-lalo na mga mahihirap. Ang ibig ko sabihin, ang pera ng bayan, wala na. Kaya hindi tayo umaangat lalo. 30 years tayo nag-antay. At ang Pilipinas ay hindi umaangat. Stable pa ganun lang. Hindi umaangat. Bakit? Yun ang sabi ni Tatay Digong. Nung dumuting sino mga Duterte, bakit ganito? Oh, sakuna pa yun, may pandemic pa, pero ang ganda, bill. Lahat. Itong mga sundalo, pulis, itong nasa mga pamalaan, gandang sahod, taas. Kahit nung panahon na yun, talagang grabe yung pandemic. Diba?
Bakit ngayon? Bakit ganito nangyari sa atin? Diba? Pag ang bansa, pag ang namumuno ay ganito, talagang walang mangyayari sa atin. Kawawa tayo ang mga nasa mabababa. Kagaya niyan sa sinabi niya. Naiyak ako kasi grabe ang pinaglaban ng mga Duterte. Tayo, pinaglalaban natin. Ngayon, naiyak ako kasi totoo talaga. Totoo, inamin na niya. Inamin na saldi ko. Sinong number 1 ang naglaglag? Na yung may itong saldi ko at itong speaker. Di ba si Inday Sara? Kaya nga napaano pa nga si Inday Sara sa live niya. Nagmura siya. Pati itong nasa Malacanang, itong mag-asawa ay talagang inano ni Inday. Alam ni Inday, Vice President siya eh. Alam niya yung nangyayari dyan. Sabi ko nga sa iyo, may mga intelligence sa dyan. Kaya nga si Inday nag-resign na pagka-DepEd. Ayaw na niyang madamay. Kaya sabi ni Inday noon, kung pinabayaan nyo lang ako, na nagtatrabaho lang ako dyan, di ba? Kasi alam ni Inday yan, wag nyo ako isali dyan. Siguro takot itong mga nandyan, itong mga red. Grabe mga idol. Billion ang pinag-uusapan nito. Itong GAA na yan. Plus itong nangyayari, nawawala itong PhilHealth. Grabe, no? Grabe, walang kumbaga walang di na natuto ba? Kawawa tayo mga Pilipinas. Kawawa itong mga anak. Yan, anak nila. Wala nang Marcos. Ewan ko lang sa lugar niya, dyan sa Ilocos. Dyan, hayaan sila. Kung talagang mapag-generous sila sa lugar nila, siyempre kailangan nila yun. Para lang manatili sila maging leader dyan sa lugar nila. Talagang mag-mood sila dyan. Pero wag ka. Ang kapalit naman, kagaya niyan. Siyempre, as in pakitang tao ba? Pero wag na bumaba ka na lang. BBM. Iwan natin kung sino pang leader ni BBM. Baka may mas leader pa siya. Imposible. Kung ikaw presidente, may paninindigan ka, may tapang ka, kahit sino pa dyan, mga oligarko dyan, nasa palibot mo, presidente ka ng Pilipinas, manindigan ka. Handa kang ipaglaban ang bayan. Handa kang yung sarili mo, yung puso mo. Mawala ka, at least may dangal ka sa bayan. Diba? Ganun yung Tatay Digong. Kita naman natin yung war on drugs, talagang nakakatakot-takot, pati pamilya niya. Pwede talaga. Pero yun ang grabing leader na nakita ko na ilang dekada, simula ng pagkabata ko. Naabutan ko dati, Cory, Marco, Ramos, Erap, Aquino, Arroyo, diba, mga ganun. Walang nangyari sa Pilipinas. Kaya grabe, 30 years tayo nagmukmuk. Walang nabihay na tayo sa lahat. Ngayon lang tayo nakaramdam nang dumating ang mga Duterte. Kaya pasalamat talaga tayo na dumating sila sa nasyonal. Davao, walang problema, maayos. Pero at least naging proud tayo. Naramdaman natin sila. Sugo sila ng taas. Ang hirap maging sitwasyon. Kaya pala ilang dekada nang dumaan. Grabe. Pero mas malala ngayon. Lantaran. Diba? Hindi lang yan sila. Pati itong mga congressman dyan sa kongreso. Nakinabang yun. Kailangan nilang magmudmud. Para lang, bigyan mo yan para manahimik. Ganun yun. Alam natin yan. Baga yung nasa taas, itong nasa baba nila, yung mga sumusunod nila, sige, ibigyan mo yan. Para lang grabe. Itong nangyayari sa Pilipinas, kaya kawawa tayo. Lahat ng nabanggit, lahat ng doon, huwag nyo na iboto. Huwag nyo na iboto. Grabe ang kapalit niyan, kawawa tayo. Tanggap lang kayo ng pera po, huwag nyo talaga iboto yan sila. Promise. Kasi ang kapalit niyan, mas matindi pa sa tinanggap natin lahat. Kaya ganito nangyayari sa atin. Itong flood control natin, dumating na bagyo, kawawa. Hinusgahan talaga tayo. Diba? Ganito na nangyayari. Sana matututo na tayo sa mga nangyari. Kaya, Duterte, sulit. Maraming salamat. May part 2 pa. Abangan natin. Bye-bye.